pa natin ngayon, ito po, no, papogi points na naman si BBM dito po sa Bukana Bridge ng China. Yung mga galit na galit po sa China, aba, i-boycott nyo po. Pro-China ba si BBM? Yan na naman kayo, ha. Pag kayo may pakinabang, ha, pero may araw-araw yung binabanatan yung China. Okay. Dilima. Nagsabi po na may panibago na namang impeachment na inihahanda ang mga dilawan. Nagpauna na po yung mga Makabayan Black. Ngayon naman po ang mga dilawan, talagang mga peste itong mga to. Ayan po. Habang binoboto niya yung mga yan, ang lalaki po ng corruption na tinatalakay natin. Pero ang sasampahan po nila ng impeachment si BP Sara. Ang tanong, involved po ba sa napakalawak? Sabi nga po, buong gobyerno. Ang korupsyon. Ang tanong, may kinalaman ba dyan si BP Sara? Bakit si BP Sara na naman ang i-impeach ninyo? Wala na kayong ginawa kundi mamulitika ng mamulitika, kaya wala nangyayari sa bayan natin. At ito po, yung TV5, umaangal po sa mga manunubang ABS-CBN. Hindi pala nagbabayad. Yung kasunduan nila, di ba, ine-ere sa TV5, yung mga programa ng ABS-CBN katulad ng Batang Quiapo. Hindi ko sigurado. Hindi naman ako nanonood ng Batang Quiapo. Pero, halimbawa pa, yung Batang Quiapo na ine-ere po sa TV5 ng ABS-CBN, hindi pala nagre-remit. Ang kasunduan po nila ay sharing, profit sharing. Manunuba talaga ito eh. Mga balasubas kayo. Magbayad kayo. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero pa natin, no? Ito po, unahin na natin to. Statement po ng TV5. Sabi ng TV5, when ABS-CBN lost its franchise in 2020, TV5 gave them a home. When Itbulaga lost its home in 2023, we welcomed them into ours. We have always been a kapatid to anyone in need. TV5 recognizes the value of ABS-CBN well-loved program to our viewers. However, palasuba sila. Di pala hindi. Pura. However, their failure to meet their financial commitments to us has made it very difficult for us to compensate our own employees, talents, and partners who help deliver these programs to your homes. Our content agreement with ABS-CBN requires them to remit on a timely basis TV5 share of revenues they collect from advertisers. Ayun pala yun. Ang kasunduan pala nila, direkta pala. Yung ABS-CBN, direkta sila na, biruin mo, pinapalabas. Ang akala ko po, ang nangyayari po dyan, magbabayad po sila ng airtime. Hindi po pala, no? Iba po lang ang kasunduan nila dyan. Yung mga advertisers na nagbabayad sa ABS-CBN, makikishare lang po yung TV5. Akalain mo kung gaano talaga kabalasubas. Ito pa, huwag natin basahin lahat. Ito lang. Despite our repeated appeals, kahit raw po sila ay naninikluhod na magbayad naman kayo. ABS-CBN has failed to pay what is due. Neither have they given assurances nor indicated that they can or will. Ayun naman pala eh. Kaya po ang TV5 ay napilitan na pong tanggalin ang mga programa ng ABS-CBN. Una, hindi na nga nagbabayad. Ikalawa, wala pa rin pong kasiguruduhan. Hindi man lang nangangako eh. Alagang magkalimutan na. Mahirap po yan. Nung kayo po, personal yung galit eh. Yung kayong mga mangungutang kayo. Hindi kayo nagdalawang isip nung lumapit kayo sa akin. Hindi naman ako sinasabi ko na nangangailangan ako, pero wag niyo naman balasubasin. Naging personal bigla. Hoy Badong, pinatatamaan ka ba? Oo, yung mga balasubas. Alam mo yun, minsan po, hindi naman po sa pag-ano, no? Minsan, sa tao rin eh. Naaawa ka, di ba? Naaawa ka kasi nakakaawa ang kalagayan eh. Walang franchise. Wala silang mapaglabasan ng kanilang mga programa. Naawa ka naman, pinalabas mo. Nung kumikita na, putya, sinusolo yung kita. Yung kita na para sa TV5, hindi binibigay. Ang tawag dyan, balasubas. Naalala ko po si Tatay Digong, di ba? Binalasubas din yan.
na si Tatay Digong kasi kulelat nun. Ito yung kasaysayan nung kay Tatay Digong eh. Dahil po kasi kulelat si Tatay Digong sa survey nung nagsimula, no? Wala po siyang TV commercial. Kanya-kanya po yung mga Duterte supporters, kanya-kanyang gawa ng sako. Vote Duterte. Kanya-kanyang sabit. Pero nung tumataas na si Tatay Digong, may mga nagdo-donate na. Kasi baka manalo to, mag-donate na tayo. Nung may mga nagdo-donate na, para naman po raw hindi nakakaawa si Tatay Digong dahil wala siyang TV commercial, nagbayad sa ABS-CBN. Balasubas balasubas talaga eh. Hindi pinalabas yung commercial ni Tatay Digong. Nung presidente na si Tatay Digong, tsaka magsusoli yung ABS-CBN. Balasubas. O yan, makinig kayo, kayong mga hindi marunong magbayad ng utang. Alam nyo, nakakaawa kayo eh. Nung kayo umutang, awang-awa ako eh, di ba? Akala mo talagang nakakatulong ka eh. Putya, kumikita naman. Ano ba naman, kahit 5 piso lang, kahit magbayad ka 5 piso isang buwan, tintik ka. Putya, nagkikita tayo, di ba? Ni ho, wala eh. Bigla naging personal eh. Alam niyo po, wag niyo samantalahin yung mga kabaitan ng mga tao sa inyo. Kasi mawawalan kayo na nakapaligid na tao, iiwasan kayo na para kayong may ketong. Alam niyo yung dala-dala ng mga taong hindi marunong magbayad, negative energy. Ang ganda-ganda pag wala kang iniiwasan na tao, di ba? Nakakaawa eh. Talaga, maawa ka talaga dahil hindi ngayon pati yung kwento pagdududahan mo na eh. Totoo kaya yung kwento nun? Bakit ako naawa? Nagbigay ka ng pera, no? Di pa sabi ngayon, parang wala na eh. Tinitigasan na lang. Sanayan lang yata yan. Alam nyo, kayo rin na magdadala niyan. Yung mga tao pong ganyan. Daladala nyo yan. Kita nyo yung ABS-CBN, nasanay na. Nasanay ng balasubas. Akala natin si Tatay Digong lang, di ba? O pati si Kiko Pangilinan, nagpatunay. Ako rin nga, hindi rin ako napalabas yung commercial ko, pero hindi ako nagagalit. Dami pa rin naloko-loko. Isang kay dyan. Marami bang utang yan? Hindi na, maaawa ka talaga eh. Maaawa ka talaga dahil putya, kala mo ay nako. Ngayon, kahit totoo po yung sinasabi pero dahil yung attitude ganun, pag hinalaan mo mukhang binudol lang ako nun. Siguro mahirap na lang ano eh. Ang bait po tignan kaysa sa akin. Nung taong hindi nagbabayad ng utang, napakabait. Pag titignan mo kaming dalawa, talagang ako mukhang manduruga, siya napakabait. Nakakaawa ang po siya. Ngayon, alam niyo po yun, ito sa totoo lang inaanin niyo mga negative energy. Yung mga nangungutang, tinulungan kayo nung nangangailangan kayo, tapos hindi kayo nagbabayad. Negative energy yan, kaya hindi talaga kayo, kasi iba po yung pag naglalakad ka, wala kang iniiwasan tao, wala kang tinataguan, mas masarap sa pakiramdam. Hindi, napag-uusapan lang natin, alam mo naman si Badong eh, kung saan napupunta eh. Di ba? Masarap po pakiramdam na wala kang hindi ka kakaba. Kasi yung mga negative energy po, kahit maliliit po yan, nakaka-apekto yan pang araw-araw eh. Matindi po yan. Halimbawa, magkakasalubong na kayo, tataguan ka pa, di ba? O kaya, hindi kapalagayan, hindi mapalagay loob. Pwede rin namang sanay na. Pwede rin namang sanay na, no? Ako, madali lang ako kausap eh. Sabihin mo lang sa akin, Boss Buds, talagang walang-wala ako. Pwede ba piso isang araw? Oo, piso isang araw. Okay pa yun. 30 pesos isang buwan. Siguro naman hindi ka na mahihirapan nun. 30 pesos isang buwan. Antindi mo. Kumikita ka naman. Ay nako. Okay, punta na po tayo sa mga seryosong balita. Pasensya na kayo, nasabit yung may mga utang sa akin. Maawa eh. Papangakuan ka po. Darating akong pera. Awa ka naman. Naawa ka naman dahil may darating na pera. Ay nako. Wala akong pinariringgan. Pero kilala mo na kung sino ka. Parang limutan na lang eh. Buti sana kung daan lang, kaya mong patawarin eh.
Alam ko po, kaya ko po ito sinasabi sa inyo dahil, pero kayo sa atin, hindi tayo dapat nagdadala niyan. Tayo na nga ang nautangan, tayo pa magagalit. Tapos sila, wala lang sa kanila. Ang sakit po sa dibdib nun. Hayaan nyo na lang, bayaan nyo ng tadhana. Hindi rin naman makakaligtas yung mga yan. Eh. Di ba? Mauubos din na magtitiwala sa kanila. Akala nila lahat ng unli. Yung pagtitiwala ng kung sino-sino, unli. Hindi nila alam natatapos po eh. Ako, mahirap ako madalawhan eh. Kaya naisahan na ako. Putya, is na lang daw bayad. Okay sana kung chiching eh. Di ba? Putya, serbisyo na lang. Solve na tayo. Eh, puto, wala naman ako mahita. Naawa ka lang talaga eh. Siguro naman, kung napanood mo to, mahihiya ka na. 30 pesos na lang isang buwan. Kahit abutan tayo ng 100 years, makakabayad ka pa rin. Teka muna, magkano ba yung 30 pesos sa isang buwan? Kasi piso isang araw na lang eh. Kung piso isang araw, 30 pesos isang buwan, di 365 pesos sa loob ng isang taon. Okay na ako dun. At least pag after 100 years, bayad ka na. 365, hindi pala 1,000 years. Ay tama, 100 years lang kasi 10 years. 36 eh, di ba? Hindi pala, mga 150 years. Bayad ka na. Nakakagigil mo. parang, oy, nagkalimutan na lang. Total, pinag-uusapan yung utang. Pasensya na po kayo. Hindi po kayo ang sinisingil ko. Kilala niya yun. Kilala niya yun sarili niya. 2 tao yan. Pero pag sanay na sila, hindi na yan. Parang ABS-CBN, sanay naman balasubas. O, saan nyo ngayon ipapalabas yung yung Batang Quiapo? Sa GMA7. Di ba sinisingil din yung GMA7? Bayad kasi. Okay, punta na po tayo rito kay Dilima. Ito po sabi ni Dilima, panibagong impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte, posibleng isampa sa 2026. Yan po ang pahayag nito ni napakagandang si Dilima. Sabi pa ni Dilima, hindi pa siya lusot. Ipinahayag ni mamamayan liberal, party list representative Laila Dilima na posibleng sampahan ng panibagong impeachment complaint si Vice President Sara Duterte sa susunod na taon pagkatapos ng 1-year ban rule sa Pebrero. Ayon kay Dilima, wala pang resolusyon sa mga aligasyon ng katiwalian laban sa Vice Presidente. Dagdag pa niya, may iba pang grounds at ebidensyang ilalantad upang mapalakas ang impeachment complaint laban kay Duterte. Ayan po, asang-asa pa rin si Dilima. Alam po ninyo, eto kasi, alam po nila sa impeachment, hindi naman kasi korteng totoo yung impeachment. Ang pag-asa po nila sa impeachment, boto. Nag-resign na si Jojo Cadiz. Ayan, may ano po sa atin. Resign na naman. Panay-resign na, di ba? Di ba yan yung tinuro ni Sino ba nagturo dyan? Kasama yan sa tinuturo ni ni Saldico. 100K? Wala naman, mga kalahati lang. Wala pang kalahati yung sa akin sa'yo. Pero sa 2 tao, malapit na sa 100K. Pero yung sayang yung pinaghirapan ko yun. Namamaos ako sa kabablog. Okay. Ito problema natin dito sa mga Dilawan Makabayan Black, no? Una, wala naman silang sinasabing isasampa nilang bago kay BP Sara. Nalantad na po to. 100 bilyon ang mga ibinibintang mismo kay Marcos. 100 bilyon. Si Marcos ang presidente ng tayo po ay lumubog, no? Lumubog po tayo dito sa kumunoy ng korupsyon. Si BBM po yan. Si BBM po ang presidente at itinuturo po ni Saldico na may sariling insertion. Si BBM po, tinuturo ni Saldico na mayroong dinideliveran siya, may 100 billion na insertion at nag-deliver si Saldico at mga tauhan niya ng 25% sa makatuwid 25 billion. Ang tanong po, kumpara nyo po yung mga ibinibintang nila kay BP Sara. Sinabi po ba na may diniliver kay BP Sara? Yung 125 po ba ang bintang nila diniliver? Hindi po. Ano ba yung bintang talaga nila sa 125? Hindi ipinapaliwanag. Wala pong
for the 1,000 times na sasabihin natin, confidential po, fund po, wala po nagpaliwanag ni isa. Ang presidente may confidential fund, hindi nagpaliwanag. Ang DND may confidential fund, hindi nagpaliwanag. AFP, Police, NBI may mga confidential fund, DOJ, hindi pare-pareho nagpapaliwanag.